Ang pagbagsak at pagkamatay ni Rox D. Sebek sa God Valley Incident ay isa sa pinakamalalaking misteryo sa kasaysayan ng One Piece. Ayon sa opisyal na bersyon ng kwento, pinagtutulungan daw siya ni Gog at Roger sa naganap na Battle Royale. Pero totoo nga ba ito? O baka naman propaganda lang ito ng world government para pagtakpan ang tunay na nangyari? Kung pagbabasehan ng mga instance lalo na ang sinabi ni Harad kay Zeb, malaki ang posibilidad na hindi iyon ang buong katotohanan. Binanggit kasi ni Sebek na ang pakay niya sa God Valley ay hindi kayamanan o kapangyarihan, kundi ang kaligtasan ng kanyang asawa at anak. Kapag nalaman ito ni Garp at Roger, mataas ang tsansang pagbigyan nila siya na maitakas ang kanyang pamilya at saka na lamang siya haharapin pagkatapos. Mapapansin din na sa kwento ni Sebek walang nabanggit na Holy Knights, wala ring Gorosei at wala si Imo-sama. Dahil dito, tumataas ang posibilidad na may ibang bersyon ng pangyayari na hindi isinasa publiko. Maaari ring ito ang dahilan kung bakit ni Minsang ay hindi nagkwento si Garp tungkol sa God Valley Incident. Sa halip, binansagan siyang Hero of the Marines at sinabing siya raw mag-isa ang nakalaban at nakapagtanggol sa lahat ng Marines at ng world government laban sa mga pirata. Pero kung totoo iyon, bakit hindi niya ipinagmamalaki o ikinukwento? Malinaw na may tinatago. Sa Chapter 1160, na ipakita ang tunay na ugat ng insidente, ang marahas na hunting tournament ng mga Celestial Dragons laban sa mga alipin na tinuring nilang rabbits. Dahil dito, dumating sa isla ang iba't ibang malalaking puwersa, Roger Pirates, Rox Pirates, Marines, pati na ang God Knights. Ang opisyal na kwento na sinabi noon ni Sengoku na simpleng laban lang ng Marines at Rox Pirates ay tila nadidebunk na dahil malinaw na mas malaki at mas malalim ang nangyari. Kung i-assume natin na hindi ba alam ng iba kung ano ang pakay ni Sebek, iisipin ng lahat na kayamanan ang hinahanap niya. Kasama na rito si Shaki, ang tinatawag na Crown Jewel of Hinosu Island. Kaya posibleng sa pagsisimula pa lamang ng laban ay pinagtutulungan na talaga siya. Dahil siya ang pinakamalaking kriminal na target ng Marines, Holy Knights, Gorosei at ni Imo-sama. Ngunit batay sa mga sinabi ni Sebek kay Harald, malinaw na matapos niyang masiguro ang kaligtasan ng kanyang mag-ina, wala na siyang pakialam sa kung ano pang mangyayari. Samantala, ang layunin ni Roger at ng kanyang crew ay si Shaki lamang. Dito pumapasok ang malaking tanong, sino nga ba ang tunay na Pirate King? Si Goldie Roger ba o si Rox D. Sebek? O ang kanyang tunay na pangalan na Davy D. Sebek? Sa mga flashback, ipinakita kung sino talaga si Sebek, ang kanyang personalidad, ang kanyang mga layunin, at ang lawak ng kanyang lakas. Marami tuloy ang nagkukumpara sa kanya at kay Roger. Personality-wise at goal-wise, napakalayo ang kanilang pagkakaiba. Kaya maraming nagsasabi na kung achievements ang pagbabasehan, mas malaki ang naiambag ni Sebek kesa kay Roger. Napatunayan ng kaya niyang pumatay ng isang admiral, isang bagay na wala pang ibang pirata ang nakakagawa. At hindi lang iyon, nagawa pa niyang makatakas ng walang kahirap-hirap at wasakin ng isa sa pinakamalalaking pader na nag-atanggol sa world government at sa Mary Geosi. Sinimulan niya ang lahat ng ito from scratch, guys. Nagnakaw siya ng isang barko mula mismo sa mga Celestial Dragons at ginamit ang perang iyon para magkaroon ng sarili niyang ship. Nakipagsapalaran pa siya sa mga Davy Back fights para lamang makakuha ng malalakas na crew members. Napaka-massive na naging epekto ng crew ni Sebek. Sila ang sumira ng napakaraming nations, ports, towns at in-raid nila ang iba't ibang isla. Unlike kay Roger, hindi siya naging patay na patay sa isang babae sa mahabang panahon. At some point, nagkaroon pa nga siya ng anak at sarili niyang pamilya. Isa sa pinakamalaking feat na nagawa niya ay nang i-infiltrate niya hindi lang ang Mary Joey's, kundi pati mismo ang Room of Flowers ni Imu. Doon ay pinagbantaan niya si Imu at binigyan ng warning na babalikan niya ito. At that point, mataas ang tsansa na baka hindi pa alam ni na Roger at Garp na nag-e-exist si Imu bilang pinakautak ng world government. Sa pagkakataong iyon, wala pang konkretong goal o finish line si Garp at Roger. Unlike Sebek, siya malinaw ang plano. Gusto niyang i-overtake ang buong mundo. Gusto niyang maging king of the world at meron siyang malinaw na mapa at estratehiya kung paano niya ito gagawin. Isa na rito ang pag-target sa dalawang legendary devil fruits na sinasabing susi para talunin ng world government, lalo na si Imu. Kung ikukumpara kay Roger na nafi-feature sa manga napakaraming beses, 6 na chapters pa lang si Sebek pero grabe na agad ang impact niya sa kwento. Nakita natin kung bakit itinuring siyang napakalaking kriminal at kung paano naapektuhan ng legacy niya ang current generation, kay Luffy, kay Blackbeard at marami pang iba. Ngayon nakalatag niya ang napakalinaw na stats at achievements niya. Kaya tanong, sino nga ba ang dapat i-consider na Pirate King sa mundo ng One Piece?
Pero mataas din guys ang tsansa na nagkaroon ng napakalaking turning point sa mismong God Valley incident. Posibleng doon ibinahagi ni Zebek kay Roger ang napakaraming impormasyon na siya lang ang nakakaalam. Mga sekreto na nakuha niya mula kay Davy Clan at kay Davy Jones. Ito ang posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng panibagong goal si Roger at kung bakit natagpuan niya ang One Piece. Dahil kung mamamatay na nga si Zebek, kahit papaano, kailangan mailipat pa rin niya ang Will of D para hindi ito mamatay kasama niya. Pero mayon na ipinakita na ni Oda kung gaano kaganda at kalalim ang karakter ni Zebek, maibabalik pa kaya niya ang legacy ni Roger ngayong tila nadungisa na ito ng presensya ni Daimi D. Zebek? At siya nga pala guys, this Tuesday na ang Chapter 1161 spoilers at dito mismo magsisimula ang literal na sagupan dahil nakita natin sa last panel ng Chapter 1160 na nagharap na sina Garp, Roger at Zebek. Kaya siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe at naka-on ang bell button para automatic kayong ma-notify paglabas ng video na yon. This is Mr. AI Anime and I'll see you guys on the next video.